Good day, everyone. This is your Manang Lucy of Baguio Chronicle, welcoming you to another episode of Health Matters. Ngayong episode po, we're focusing on ENT awareness. Ito ho'y in celebration of the ENT Awareness Week, which is also known as the Head and Neck Consciousness Week in our country, in the Philippines. Of course, ang ating co-host is back. Welcome back, Doc. Thank you, Manang Lucy. Oo. At hindi na po tayo lalayo in terms of expertise because our in-house medical expert, yan po ang kanyang field of specialization. So, welcome back, Doc Tong. Thank you, Ma'am Lucy. I'm back. I'm here na ulit. As we mentioned, ano nga ba ang importance ng ENT Awareness Week, Doc? Why are we celebrating this time of the year? Okay, thank you, Ma'am Lucy. And magandang araw po ulit sa inyong lahat, sa mga ating mga televiewers, mga loyal subscribers, mga healthcare workers. So, nandito po tayo ulit at pinagdiriwang po natin itong nabanggit ni Ma'am Lucy na ENT Awareness Week. Napakagandang pagkakataon po ito para mabigyang halaga naman po. Ano po ba itong ENT Awareness Week? So, lahat po ng mga sakit, mga disorders na related sa ating ears, nose, throat, and head and neck regions, yan po ang tatalakayin natin ngayon. No? Hindi lang siguro natin babanggitin, pati yung prevention, pati yung mga treatment, early diagnosis ng mga ganitong sakit, mapag-uusapan natin ngayon, Ma'am Lucy. So, ano ho nga ba yung primary goals, Doc, ng ating celebration ng ENT awareness po? Actually, ngayon itong ENT Awareness Week, nalagdaan po ito ng Pangulong Corazon Aquino ng 1989. Mula po noon, sineselebrate na po natin to every December 3 to 9. The primary goals po nito ay binibigyan po natin ng education ng community, yung public. Gusto po natin i-promote itong mga preventive measures para wag tayong magkaroon ng ENT diseases or ENT disorders. At syempre po early screening and early diagnosis. Gusto nating ma-diagnose agad kasi 'di ba alam naman natin prevention is cheaper than cure. Yeah. And then of course, lahat po ng efforts na ito, pag maaga po natin na-detect ng mga ENT problem, mas mababa po yung komplikasyon at mas maganda po yung health outcomes. So, napaka-insightful po niyan, Doc. So, could you share some common ENT conditions that Filipinos should be aware of, yung ating mga kababayan po? Dito po sa Pilipinas, napakahalaga po na bigyan din natin pansin itong mga hearing loss. Marami rin pong nagsasuffer ng rhinitis or sinusitis. At syempre, kadugtong na rin po niyan yung ear infection, yung sinasabi po nating luga. Throat infections, very common din po dito sa atin and hindi rin po natin mapagkakaila na marami rin pong may head and neck cancers dito sa Philippines. So, karamihan po nito, pag hindi po yan na-detect early, ang hirap pong gamutin yan sa, pag grabe na yung sakit, pag dumarating na sila sa clinic. At napakahalaga po yung awareness. Kasi awareness, doon po nag-start, syempre sa atin. Kung hindi po tayo educated, hindi natin alam na yun pala yung sakit. And early intervention is very important and very critical po dito, Ma'am Lucy. So, nabanggit ho nyo yung early intervention, po, Doc? But sometimes, it takes some symptoms to manifest. Ano ho ba yung mga signs and symptoms that kailangan bantayan po ng ating mga kababayan dyan tungkol sa ENT problems? Sa ENT naman, Ma'am Lucy, meron po tayong mga tinatawag na red flags para hindi po natin malimutan. Pagdating po sa tenga, syempre pinaka-common po dyan, masakit ba yung tenga mo? Kumusta po yung pandinig mo? Mahina ba yung pandinig mo? Sa ilong naman, barado ba yung ilong mo? Nakakaamoy ka ba? Tapos frequent throat infections also. Kumusta yung paglunok mo? Ayos pa ba yung boses mo? Namamaos pa ba yan? Mahigit 2 linggo na ba yan? O ilang araw na po ba yan? At syempre sa head and neck cancer, may bukol po ba sa leeg ninyo or sa ibang parte po ng inyong ulo or sa inyong mukha? So very crucial po ito na dapat makita po kayo ng isang ENT specialist para makita po itong mga ganitong simptomas, baka kung ano na po ito. Mas maganda kung makita agad para ma-diagnose natin agad. Tama po yun, Doc. So, having said that, ano naman ho yung mga preventive measures para magkaroon ng good ENT health? Para maging malusog ho ang ating ears, nose, at saka throat po. Nabanggit natin yan dati. Of course, pagdating po sa tenga, proper ear hygiene. Siyempre, Doc,
pwede bang cotton buds? Yan ang mga tanong. Oo. Siyempre, minsan, sinisilip po talaga natin yung tenga para malaman baka yung hina ng pandinig mo, yung tutuli pala na itulak mo na sa loob. So, naipon na sa loob. Yes, Ma'am Lucy, marami po tayong mga ganyang pasyente na ipon na pala sa loob. Kaya pala hindi sila makarinig, natutulak nila yung tutuli nila sa loob. Avoiding loud noises. Marami po tayong mga kasamahan, mga kababayan po dito na nagwo-work sa sabihin na natin sa mines. Oo. So they are at risk of having this hearing loss and hearing impairment. So they may exposed to blasting, mga ganyan. Yes, o kaya mines. continuous machinery noise, di ba? Yes, sa industry po. Aside from the noise, Ma'am Lucy, mga nagdi-drill din. Oo. Kasi aside from the noise, yung vibration din. So nakaka-apekto rin po yun sa ating ears. So, ang advice po natin dyan, we wear protective gears. May mga PPE naman po tayong sinasabi para gamitin sa mga maingay na environment. Mga earmuffs na sinasabi. Earmuffs, earplugs. So, kailangan po natin gamitin lahat yan. Very important din po naman sa nose natin, syempre, good nasal hygiene. Marami pong pinaprescribe yung mga doctors ngayon, yung nasal wash. So, pwede naman pong gamitin yan. So, kung ayaw po niyo siguro gano'n, may mask pa rin. Pwede pa rin naman gumamit ng face mask. Magandang protection pa rin yan. And very important po sa infection is you have to stay hydrated, you have to eat nutritious foods, mahaba dapat yung tulog mo, avoid smoking. So all of this can go a long way in preventing a lot of ENT issues and ENT diseases. Doc, yung mga nakaraan kasing conversations po natin, as we mentioned in our previous podcast, we focused on the throat already, and then sa upper respiratory tract infection, we dealt a lot with on this area also. But I think there's one thing that I would like to dwell on. It's about the ears. Can we go back po sa sa ear infections na kasama dun ang luga? Ano ho pa ba yung ibang klase ng ear infections that can happen across ages siguro? We can start with the younger ones, yung mga babies especially. From what I hear, yung mga babies ay prone din to ear infections, Doc. So ano ho ba yung what is it like? Ano yung klase ng mga nakikita nyo in your practice, Doc? Ano yung mga nakikita nyo mga ear infections po? Thank you, Ma'am Lucy. Very common po sa ating ENT practice, ear infection po. Marami pong ganyang dinadala sa ating mga clinic. Of course, ang pinaka-common po dyan, yung tinatawag po nating otitis media. Infection po ito ng middle ear. So, yun po tinatawag nating luga. Meron din naman. So, ginagamot po yan. Bibigay po tayo ng antibiotics, yung appropriate antibiotics. Mga ganitong sakit po kasi, Ma'am Lucy, usually they start from a nasal or sa sinus infection. Okay. Parang nagmamigrate, Doc, or it gets affected lang? Actually, parang komplikasyon po ng untreated nasal problem, nagkakaroon po sila ng problema sa middle ear. Kaya nagkakaroon po sila ng luga. Mga untreated na sipon, yan. Yan ang pinaka-common cause ng luga. So aside from that, aside from the otitis media, meron din po tayong tinatawag na otitis externa. Ito po yung swimmer's ear. Ito naman sa ear canal infection naman ito. Yung pag hinihila yung tenga, masakit. Luga kasi most of the time hindi masakit pag hinihila. But sa loob yung pain. Nasa loob kasi yung pain. And so you have to differentiate talaga. Kaya kailangan nila magpa-check up. Kaya kailangan talaga ng specialista. Pero Doc, may mga common din kasing occurrence sa among adults Sometimes you grow a pimple in the most unexpected places like inside your ear. Ganon din ho ba ang treatment? Will it require an antibiotic or will it just like a common cold go away after a while? Magandang tanong yan, Ma'am Lucy. Of all places na tatamaan ng tigyawat, doon pa sa loob ng ating tenga. Sa ear canal sa ear canal pa. Yung skin po kasi sa ear canal is the same skin ng mukha natin. So whatever infection or affectations na pwedeng mangyari sa skin sa mukha, pwede ring mangyari sa loob ng ears natin. Tama yung sinabi po ninyo, yung tigyawat. May hair din po kasi sa loob ng tenga natin, kaya
Oh. Pwedeng magkaroon din ng tigyawat doon, we call it folliculitis ang tawag namin. So, Ma'am Lucy, ano lang po yan, minsan eardrops lang, combination eardrops, minsan kung immunocompromised yung pasyente, oral antibiotics din kami, baka may diabetes sila, kaya prone sila sa mga ear infection. Yes. Oo. And among babies, Doc, kasi may mga nababalitaan din ako kasi kuminsan, well, not all babies are breastfed. Breastfed babies are very lucky actually, but where the mother cannot produce breast milk, they resort to bottle feeding. At saka kuminsan, ang bottle feeding nila ay nakahiga yung baby. Oh, yes. So, ang sinasabi doon ay, pwede raw magkaroon ba? Tama ho ba, Doc, na pwedeng magkaroon ng ear infection ang baby? Kasi kung bottle-fed siya, may possibility na mag-pull yung milk sa kanyang ear canals. Is that something that you have observed in your practice, Doc? Yes, Ma'am Lucy. Marami pong mga mommies na dinadala ang kanilang mga babies na sabi nila, Doc, yung tenga ng baby ko may amoy na. Dahil, Doc, tama ba dahil sa bottle feeding, yung gatas pupunta sa ear canal? Opo. Yun po yung mga, it's a myth that we have to debunk. Kasi po, pag pinanganak naman po ang baby, normally, yung ear canal, wala naman pong infection yan. Yung milk, pag pumunta naman sa ear canal, you just clean it, okay lang naman po doon. Pero we have research din po kasi na nagsasabi na pag nagpupool po yung gatas sa likod ng lalamunan, especially sa likod ng ilong ng babies, meron daw pong tendency na pumunta daw po ito sa eustachian tube. Eustachian tube, yan po yung connection ng nose sa ears. So, pwede rin po magkaroon ng inflammation doon. That would lead to infection. So, pwede rin po magkaroon ng otitis media. But, yung so, it's milk, still middle ear, ha? Middle ear pa rin. Hindi po yung galing sa labas ng ear canal at pumasok. Actually, it's from the throat going out to the ears. Oh, okay, Doc. Yun po. So, we're talking about babies na rin, Doc. So, how can young mothers now take care of the ENT health of their babies? Kasi ang mga babies, if they're bottle-fed, parang they miss out on the colostrum, di ba, Doc? So, hindi ganun ka-strong ang immune system nila. Would you recommend early, yung mga, syempre may mga prescribed vaccines po tayo, for babies. Is it something useful for maintaining or keeping their ENT healthy po, Doc? Yes, tama po, ma'am. Dito naman po sa atin sa Philippines, napaka-swerte po ng mga babies kumpara noon. Kasi mga babies po ngayon, bago ilabas sa hospital, bago po sila umuwi, ay nagkakaroon po ng newborn hearing screening. Chine-check po muna yung pandinig ng baby bago lumabas. Makakarinig ba tong baby na to or hindi? So, maganda po yan, kasi part po yan ng PhilHealth package po ng ating mga ospital. Chine-check po yung baby kung nakakarinig siya o hindi. So, maliban po doon, sa bahay, pag uwi naman, you clean the ear. Yung dito lang naman po sa labas with tissue paper or anything, a soft cloth para lang ma-dry siya. Hindi naman siguro kailangan mag-cotton tips or cotton buds pa yan. Kasi baka ma-injure pa yung loob ng ear canal. Vaccination, very important. Lahat ng babies should be seen by a pediatrician. Sila po, mga pediatrician po natin, sila ang nagbabantay kung tama po yung mga bakunang naibigay sa inyong mga babies. Okay? Very helpful pa rin to, Ma'am Lucy, kasi marami pong mga infection ang napiprevent ng bakuna. Okay, thank you, Doc. So, going back now to our mainstream discussion. I just wanted to dwell on the ears kasi nga, I think it's one thing that we missed in our earlier podcast. So, going back naman po sa field of specialization nyo, can you explain to us, Doc, kung ano yung role naman ng ENT and head and neck specialist in managing conditions, mga ENT conditions po? Yes, ma'am. Sa ating mga nanonood po ngayon, usually ang ENT or otorhinolaryngologists and head and neck surgeons
Ito po yung mga specialista na nagki-care po sa ating ears, nose and throat, and head and neck surgical diseases and disorders. Marami po itong subspecialty na nag-evolve na po ito. Dati po general ENT lang. Ngayon marami na. Meron po tayong ear specialists. We call them otologists or neuro-otologists. Meron din po tayong specialist sa pandinig or audiologists. They take care of that. Sila po yung nagpa-prescribe ng mga hearing aids, etc. We also have para sa nose natin, we call them rhinologists. Sa wow, throat, it's so specialized marami na. na din po. Meron din pong laryngologists. They take care of our throat and yung voice. They take care of the professional care ng voice natin for especially singers, performing teachers. artists. Yeah. Sila po yung mga expert po dyan. And we also have surgical oncology, head and neck oncologist. Meron po tayong specialista dyan para sa mga tumors ng head and neck. Very important din po ngayon yung sleep surgery and medicine. They take care of snoring, sleep disordered breathing, yung mga humihilik sa gabi. That's taken care of by the ENT surgeon. So lahat po ito, we take care of ENT diseases. So very important po that we collaborate with all of these specialists. Dati isang doktor lang po ito, Ma'am Lucy, noong unang panahon. Pero ngayon diba, po, ENT pa nga noon? Yes. Yun ang naabutan ko eh. Pero ngayon, ano na po yan? Marami na po kaming, it's a team that takes care of your ENT diseases. So from the ear doctor to the otologist, audiologist to the sleep doctor. So very important po kasi we emphasize comprehensive ENT care. Nagbinibigay na po natin dito po sa Baguio. Meron po yan. So, naman po, that's very heartwarming to know, no, na we have a lot of specialists in this area, no, ENT alone. May mga kanya-kanyang na pala, kada organ may specialista na, po. Kasi noon, parang it's always a combination, so, but the more doctors we have, the higher the specialization po. And the more our medical needs would be addressed, I would think. So, ngayong nabanggit ho nyo na ang ating ENT Awareness Week is celebrated from December 3 to December 9. Ano po? Are there organized activities ho ba? May mga activities ho ba sa medical community po, Doc? Tama po, Ma'am Lucy. Magandang pagkakataon po ito na i-share po natin sa ating mga kababayan dito sa mga nanonood po dito sa ating podcast. That all year round po, hindi lang po ngayong linggong ito, but all year round we conduct free consultations. We have a lot of community lectures sa outpatient, maging sa ating mga barangay. May mga pumupunta po kami minsan dyan. Minsan, naiimbitahan mo rin po tayo magsalita tungkol sa mga ganitong sakit. And very important din po, we have a lot of awareness campaigns on social media, especially sa ating pandinig. Nakakarinig ka ba? Kumusta yung pang-amoy mo? Yung panlasa mo? Meron pa ba? Yung boses mo? May boses ka pa ba? So these activities aims to make ENT care very accessible, particularly to all underserved communities and barangay. Tulad dito sa atin po, Cordillera, ang daming ospital, pero minsan po tulad ng nabanggit po noon, Ma'am Lucy, may mga kababayan pa rin po tayong hindi nakakakita ng doktor. Yun po. Kaya buti na lang may Baguio Chronicle Health Matters kasi ang inyong kalusugan po ay talagang importante po. Sa English, because your health matters. So again, thank you, Dr. Tong, for sharing your expertise and shedding light on the significance of ENT Awareness Week. But before we wrap up, do you have any final message? May final message po kayo sa ating mga tagapakinig at tagapanood? I encourage everyone to take ENT health seriously. Magpa-check up po kayo ng regular. Maging aware po kayo sa mga nabanggit ko pong simptomas. Healthy practices can make a significant difference in preventing and managing conditions. And please, huwag mag-atubili na magpakonsulta sa inyong mga espesyalista kung meron po kayong mga nararamdaman na red flags. Yeah. Especially dito sa inyong
ENT head and neck region. Yes. At tayo po ay marami na hong ospital, lalo na po dito sa Baguio. Meron po tayong BGH or Baguio General Hospital Medical Center where the team of Doc Tong hold clinic. At meron din po tayong maraming private clinics na pwedeng puntahan mo. Mabanggitin na lang po natin, sa Baguio meron tayong Notre Dame. Meron tayong St. Louis. O kaya, puntahan na lang nyo si Doc Tom. He holds clinic po sa both sa BGH MC at saka sa Notre. May iba pa bang hospital, Doc? Wala naman. Okay, so again, thank you. Thank you for continuously listening to this program. At sana po'y marami ho kayong natutunan ulit, kagaya ko po ngayong araw na to, ating hong pahalagahan at alagaan ang ating ENT at saka head and neck health. So stay informed, stay healthy, and see you in our next episode.